Nabanggit nga po sa akin yan kanina ni Manang Sol. Kaso po, putol niya sa sasabihin. Tumingin ako sa kanya habang nakatukod ang dalawang siko sa tuhod at magkasaliko pa mga kamay. May problema ba? Natatakot ka ba? Tutulungan naman kita para mapanagot sila. Kumagat labi niya at bahagyang yumuko. Wala po akong balak na ipablatter o kasuhan sila Chang Linda at Chong Oka. Halos pabulong na sabi niya, pero malinaw kong narinig. Kumunot ang noo ko. Bakit naman? Humugot siya ng hininga at tumingin sa akin. Kapag kinasuhan ko po sila at nakulong, kawawa naman pong dalawa kong pinsan na maliliit pa. Pag nakulong sila, walang mag-aalaga sa dalawa kong pinsan. Matanda na rin po ang lola ko. Bahagya akong napanganga sa sinabi niya. Pagkatapos ng ginawa sa kanya ng tiyahin at tiyuhin niya, ay naisip niya pa rin ang kalagayan ng anak ng mga ito. Sa bagay may punto rin naman siya. Pero kaya nga namimihasa ang mga ganoong tao dahil na rin sa mga mabubuting kagaya ni Ivy. Tutol ako sa gusto niya. Pero wala naman akong magagawa kung ganitong nakapagdesisyon na siya. Mag-iisip na lang ako ng paraan kung paano mapanagot ang mga hayop na yon. So, anong balak mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Kung isasagot niya na balak niyang umuwi ay hindi ko talaga siya papayagan. Lalayo na lang po muna ako sa kanila. Pagkatapos ng isang buwan ay maghahanap na rin po ako ng trabaho. Siguro hindi na ako hahanapin ng mga lalaking yun. Napahimas ako sa batok dahil sa sinabi niya. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng isang buwan ay ligtas ka na sa labas? Hindi mo kilalang mga ganoong uri ng mga tao, Ivy. Hindi sila nakakalimot sa may mga utang. Pero hindi naman akong may utang sa kanila. Sila Chang at Chong ang may utang. Yeah, pero hahabulin ka pa rin nila. Kahit nga makabayad ang tiyahin at tiyuhin niya sa utang, ay sigurado nga habulin pa rin ng mga lalaking yun ng dalaga. At hindi ko kayang isipin ang maaari nilang gawin sa dalaga. Naninikip ang dibdib ko. Kumagat labi siya at yumuko. Bumuntong hininga naman ako at sumandal sa sopa at dumikwatro habang nakatingin sa kanya. Dumito ka muna sa bahay ko. Mas ligtas ka dito. Nag-angat siya ng muka. Pero hanggang kailan? Hindi naman pwedeng magtagal ako dito. Nagkamot ako ng ulo. Kapag nakahanap ka na ng trabaho sa ligtas na lugar at ako na ang bahala doon, iyahanap niyo po ako ng trabaho? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Tumango ako. Ngumiti naman siya at kumagat labi. Bakas ang tuwa sa kanyang mata. Naku, maraming salamat po talaga, Sir Reese. Hulog po talaga kayo ng langit sa akin. Hindi lang po kayo gwapo, ang bait-bait niyo pa. Tuwang-tuwang sabi niya. Napataas naman ang kilay ko sa sinabi niya at tumawa. Bakit po kayo tumatawa? Nagtatakang tanong niya. Umiling lang ako at tumikim. Wala, you just made my day, Ivy. Ay, Diyos ko, Oka! Napatili si Linda nang sumadsad ang asawa sa lamisita nang suntukin ito ng isa sa mga tauhan ni Katano na sumugod sa bahay nila. Agad niya itong dinaluhan. Putok ang labi nito. Pinahid nito ng likod ng palad ang labi. Binalingan niyang mga tauhan ni Katano. Ano bang problema niyo? At bigla na lang kayong susugod dito sa bahay ko at sinuntok niyo pa ang asawa ko. Sikmat niya sa mga ito. Mabuti na lang at wala sa bahay ang mga anak. Maagang pumasok sa eskwela. At kayo pa talagang matapang, ha? Nilingon niyang nagsalita sa may pinto. Si Katano na bagong pasok at may nakaipit na sigarilyo sa labi nito. Hinit-hit nitong sigarilyo at binuga ang usok habang matalim ang tingin sa kanilang mag-asawa. Katano, anong problema? Tanong ni Oka kay Katano na bagong dating. Problema ko? Ulit ni Katano at pinitik ang upos ng sigarilyo sa sahig ng bahay at tinapakan. Napalunok naman silang mag-asawa at nilukob na ng takot at kaba. Kilala nilang matanda. Ano kaya ang ginawa ng magaling nilang pamangkin at sumugod ditong matanda at mukhang galit? Ang usapan nila ay mamayang gabi pa susunduin ang pamangkin. Nasaan ang pamangkin nyo? Nasaan si Ivy? Tanong ni Katano. Nagkatinginan silang mag-asawa.
Nasa inyo, di ba? Mamayang gabi nga namin siya susunduin sa bahay aliwan mo eh. Sagot ni Linda. Wala siya sa bahay aliwan. Tumakas siya kagabi habang nagkakagulo mga parokyano. Sabat naman ng isa sa mga tauhan ni Katano. Nanlaki naman ang mga mata ng mag-asawa. Tumakas? Saan naman yung nagpunta? Tanong ni Oka. Kaya nga kami nagpunta dito eh. Dahil malamang dito uuwi yon. Naiinis ng sabi ng tauhan at ngali-ngali ng paputukan ng mautak na mag-asawa. Wala si Ivy dito. Hindi siya umuwi. Ani ni Linda. Sinenyasan naman ni Katano ang mga tauhan na maghalughog sa buong bahay. Tumalima naman ang dalawang tauhan. Kapag nalaman niyang tinatago ng mag-asawang tong pamangkin, ay may kalalagyan ng mga ito. At lahat ng miyembro nito sa pamilya. Nalugi siya ng milyon dahil sa pagtakas ng babaeng yon. At sa oras na mahuli niya ito, papakinabangan niya ito ng husto hanggang sa magkaluray-luray na ito na parang basahan. Maya-maya pa'y bumalik ang dalawang tauhan. Boss, wala ho ditong babae. Sabi ko naman sa inyo eh, wala nga ditong pamangkin ko. Sabat ni Linda sa mataray na muka, pero agad ding naging maamong tupa nang tutukan siya ng baril ni Katano. Katano, wag ho! Pagmamakaawa ng asawang si Oka at niyakap ang asawa. Itong tatandaan niyo mag-asawa, kapag nalaman kong nagsisinungaling kayo at may alam kayo kung nasa ng babaeng yun, ay malalagot kayo sa akin. Pati ang dalawa niyong anak at nanay mo, Linda, ay malalagot. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabalasik na sabi ni Katano sa mag-asawa. Halos magkasabay namang tumango ang mag-asawa. Pangako, kapag bumalik dito ang pamangkin ko, o kung makita man namin siya ay agad naming dadalhin sa'yo. Dapat lang, dahil doble na ang utang niyo sa akin. Pag hindi pa kayo tumupad sa usapan, ay mga lamang loob niyong ibibenta ko. Kinasa ni Katano ang baril para ipahiwatig na hindi lang siya nagbabanta. Oho, pangako ko ho. Kami na rin ho ang maghahanap sa kanya at ibabalik sa inyo. Basta, huwag niyo lang sasaktan ang mga anak ko at si nanay. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Linda. Binawi na ni Katano ang baril at isiniksik sa loob ng jacket. Muli siyang humugot ng sigarilyo mula sa pakete at sinindihan. Mamanmanan kayo ng ilan sa mga tauhan hanggang sa mabawi kong pamangkin nyo. At ibalik sa akin bago ako maubusan ng pasensya. Problemado ang mag-asawa ng makaalis na si Katano at ang mga tauhan nito. Palakad-lakad si Linda sa sala. Si Oka naman ay nakaupo sa sala at may hawak na cold compress sa gilid ng bibig. Maupo ka nga, Linda. Kanina pa ako nangihilo sa palakad-lakad mo eh. Suway ni Oka sa asawa. Huminto naman sa paglalakad si Linda at umupo sa katapat na sopa. Iniisip kung saan maaaring pumunta ang pamangkin. Kung sa nanay niya ito nagpunta, ay madali lang itong makikita nila Katano. Hindi na yun magpupunta sa kanila at magbabanta. Inisip pa kung sa mga kaibigan niya kaya. Naku, kapag nakita ko siya, malilintikan siya sa akin. Nasisiguro naman niyang babalik ang pamangkin dahil nandito pang mga gamit nito at mga gamit ng ina. Tao po. Sabay silang napalingong mag-asawa sa pinto. Ang anak pala ng kapitbahay nila na si Tina. Oh, Tina, anong kailangan mo? Mataray na tanong ni Linda sa babae. Nagtaas kilay naman si Tina at hindi papatiklop sa katarayan ni Aling Linda. Si Ivy po. Hindi po kasi siya pumasok kahapon eh. At nag-aalala na sila ni Christy sa kaibigan dahil hindi nito ugali ang umabsent sa trabaho nang hindi nagpapaalam. Kung sana'y may cellphone ito, pero wala. Tumayo si Linda at mataray na namewang. Wala dito si Ivy. Lumayas. Po? Lumayas? Bakit po? Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng tiyahin ng kaibigan. Abay malay ko. Baka sumama sa boyfriend niya at nagtanan. Heto nga't namumblema kami dahil walang maglalaba. Tungayaw ni Linda. Gulong-gulo na nga ang isip nilang mag-asawa ay dadagdagan pa ni Tina. Boyfriend? Wala naman hong boyfriend si Ivy. Sabat ni Tina. Hindi siya naniniwala sa sinabi ni Aling Linda. May pagkasinungaling pa naman ito. Aba malay ko. Malay mo. Malay nating lahat. Baka naglilihim lang ang gaga na yun. Manang-mana sa ina
At pwede ba? Huwag ka ng tanong ng tanong. Dahil hindi naman namin alam. Ang mabuti pa, umalis ka na. Dahil baka malit ka pa sa trabaho mo. Patuloy pa rin tungayaw ni Aling Linda kay Tina. Wala nang nagawa si Tina at tiningnan na lang ang mag-asawa. Kung si Aling Linda ay puputok na ang ugat sa leeg sa Ines, si Mang Oka naman ay tahimik lang at may hawak na cold compress. Wala naman siyang makukuhang matinong sagot sa mag-asawang to. Kung kaya umalis na lang siya na walang paalam. Nasaan ka ba, Ivy? Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na ako. Agad akong naligot sinuot ang damit na binili ni Sir Gis kahapon. Nilabahan ko naman to kahapon at drenyer. Mabuti na lang ay kasyang mga andis na bili niya sa akin. Nakakahiya nga dahil pati ang mga yun binili niya ako. Pero kaysa naman magpalakad-lakad ako sa loob ng bahay na to na walang panloob, mas nakakahiya yun dahil hindi ko naman bahay to. Ang presko ng pakiramdam ko pagbaba ko. Madilim pa naman sa labas pero inumpisahan ko na rin gumawa ng gawaing bahay. At least sa ganitong paraan ay makabawi man lang ako. Alas 6:30 pa naman darating si Manang Sol, sabi niya. Si Sir Gis naman ay malamang tulog pa. Ang alam ko ay aalis din siya ngayong umaga para bumalik sa trabaho niya. Nag-umpisa akong magwalis-walis muna sa labas. Pagkatapos ay nagdilig na rin ako ng halaman. Nang matapos ako sa labas ay bumalik ako dito sa loob ng kusina at tiningnan kung anong pwede kong iluto. May bahaw pa naman kaya dinurog ko ito para isangag. Naglabas na rin ako ng itlog at hotdog na naroon sa ref. At least bago pumasok sa trabaho si Sir Gis ay makapag-almusal muna siya. Para wala na rin masyadong gagawin si Manang Sol pagdating. Namiss ko tuloy sila Lilet at Kiko. Ako rin kasing lagi nagluluto sa umaga para sa almusal nila bago pumasok sa eskwela. Sana okay lang sila at naipagluto sila ni Chang ng almusal. Naabutan pa ako ni Manang na nagpiprito ng hotdog habang nagkakape. Magandang umaga po, Manang. Nakangiting bati ko sa matanda. Magandang umaga din, Ineng. Abay, ang aga mo nagising Nangingitiring bati niya at tiningnan ang piniprito ko. Sanay po talaga akong magising ng maaga. Nagugutom ka na pala. Pasensya na at ngayon lang ako nakarating. Hayaan mo bukas at aagahan ko para ipagluto ka ng almusal. Ani ni Manang Sol. At akmang kukunin pang syanse sa akin. Naku, hindi na po, Manang. Kaya ko naman pong magluto. At saka nagluto na talaga ako para wala na kayong masyadong gawin dito sa bahay. Nakangiting sabi ko. Ngumiti siya sa akin. Ang bait mo namang bata. Ang sipag-sipag mo pa. Nakakatuwa ka. Minsan lang po ako mabait. Natatawang biro ko sa kanya. Natawa na rin siya. Nang matapos akong magluto ay ang sala naman ang pinagdiskitahan ko. Inawat nga ako ni Manang Sol pero hindi ako nagpaawat. Wala na rin siyang nagawa at hinayaan na lang ako. Ang sunod ko namang pinagdiskitahan ay ang kahoy na hagdan. Pinunasan ko ang bawat baitang nito, pati na rin ang balustre. What are you doing, Ivy? Nag-angat ako ng tingin mula sa pagpupunas. Nabungaran ko si Sir Gis na bagong ligo at bihis na bihis. Gwapong-gwapo siya sa suot niya na itim na pantalong maong. Nahapit na sa kanyang mga hita at binti. T-shirt na puti na may nakasabit na aviator. May hawak din siyang leather jacket. Para siyang action star sa mga Hollywood films. May papatubo din siyang balbas at bigote na bagay sa kanya. Nakakunot ang noo niyang nakatingin sa akin. Magandang umaga po, Sir Gis. Nakangiting bati ko sa kanya at tumayo. Yeah, morning. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagpupunas ng hagdan? Tanong niya. Napakamot ako sa ulot na hihiyang ngumiti. Wala naman po kasi akong ginagawa. Kaya naglinis at nagpunas-punas na lang po ako. Siya naman ang napakamot sa kilay. Bumaba siya ng hagdan at kinuha ang kamay ko. At tinangay na ako pababa. Napangangat na patitig na lang ako sa magkahawak naming kamay. Kumalabog ang dibdib ko. Ito ang unang beses na may lalaking humawak sa kamay ko. At ang laki ng kamay niya. Mainit at magaspang. Magmukhang kamay ng bata ang kamay ko. Humarap siya sa akin at kinuha ang basahan sa kamay ko. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Bisita kita dito. Nakakahiya naman po, Sir Gis, kung wala akong gagawin. Nauutal na sabi ko.
Naiilang kasi ako sa titig niya. Parang tumatagos sa buto ko. Huwag nang matigas ang ulo mo. Kapag sinabi kong hindi, hindi. Maotoridad na sabi niya. Napakagatlabi naman ako at bahagyang yumuko. Kanina ko pa sinabihan yan, iho, na wag na. Pero hindi nagpapapigil. Masyadong masipag. Siya na nga ang nagluto ng almusal eh. Tila nagsusumbong na sabi ni Manang na may hawak na basket. Nagluto ka? Tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at marahang tumango. Para makakain ka bago pumasok sa trabaho mo. Bahagyang napaawang ang labi niya. You mean, pinagluto mo ko ng almusal? Tila hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango ako. Napahimas naman siya sa batok sabay kagatlabi. Kinabahan naman ako dahil baka galit siya. Bakit po? Ayaw niyo po ba? No, it's okay. Kumain ka na ba? Biglang nag-ibang tono niya at naging malambing. Hindi pa po. Alright, kumain na tayo. Ani at hawak-hawak ang kamay kong pumasok kami ng komedor.